30 minuto. Ito lamang ang kinailangan ng Senate Committee on Finance para talakayin ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Sinusuportahan ng Senado ang layunin ng panukalang pondo na ang mayorya nito ay karamihan ay ilalaan sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026. Naaprubahan din kaagad ang panukalang pondo habang inirekomenda naman ng mga senador ang pagbibigay ng dagdag na pondo para sa OP upang suportahan ang cybersecurity funding para sa ASEAN. Narito ang balita. Pagkatapos ng pag-aproba ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2026 budget ng Office of the President, lusot na rin sa Senado ang panukalang pondo ng opisina. Sa budget deliberations ng Senate Committee on Finance nitong Miyerkules, personal ding dumalo sa hearings Executive Secretary Lucas Bersamin upang maging kinatawa ng opisina ng Pangulo. Gaya sa Kamara, mabilis lamang din ang naging proseso ng Senado sa pag-aproba sa panukalang pondo ng opisina ng Pangulo. Halos 10 minuto lamang ang kinailangan ng OP upang ipaliwanag ang paglalaanan ng 27.3 billion pesos na panukalang pondo ng opisina ng Pangulo para sa fiscal year 2026. Gaya ng ipinaliwanag sa Kamara, malaking bahagi ng hinihinging pondo ng opisina ay ilalaan para pondohan ng 2026 ASEAN Summit at related meetings kung saan Pilipinas ang magiging host country. Support that we would like to request, of course, for the Congress is for the budget for the 2026 hosting because the activity entails a lot of things for us. The hosting of the summit includes the 2 ASEAN summits as required by the ASEAN Charter. So the first one will be in May, and the second summit, which is a bigger summit, will be in October or November. There are various other ministerial and sub-technical working group meetings between those 2 big summits. And as for our counting right now, we have about 646 meetings scheduled for ASEAN 2026. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson, Senator Sherwin Gatchalian ang deliberasyon ng panukalang pondo kung saan naging sentro ng kanyang interpellation ang paghahanda, complications at technicalities ng pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit. Paliwanag ng OP, malaki ang magiging tulong ng suporta ng Senado sa kanilang ipinapanukalang pondo upang masiguro na matutustusan ang ASEAN hosting, partikular na sa aspekto ng seguridad at cybersecurity. Ang usapin ding pangseguridad sa ASEAN ang ipinunto ni Senador Erwin Tulfo sa budget deliberations na aniyay dapat isaalang-alang pagdating sa pondo ng OP. Inirekomenda niya ang pagdadagdag ng pondo sa proposed budget ng OP na layong masuportahan ang cybersecurity measures ng ASEAN hosting. What is important is that because there will be heads of the states coming over, so might as well, my suggestion is probably to add some funds for cybersecurity under the Office of the President, for the protection also, and for intelligence gathering before, during, and after the event. Pagkatapos ng rekomendasyon, inihain na rin ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang mosyon na maaprubahan na ang panukalang pondo ng OP bilang parte na rin ng tradisyong courtesy na iginagawad sa opisina ng 2 pinakamataas na posisyon sa bansa. Sinigundahan ito ni Tulfo na inaprubahan na rin ni Gatchalian bilang committee chair. Kung susumahin, wala pang halos 30 minuto ang itinagal ng budget deliberations ng Senado para sa panukalang pondo ng OP sa 2026. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.